Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Shoutout muna tayo. Shoutout, shoutout, shoutout. So, shoutout kay Ma'am Lynn Tamori. Sabi ganun, Sir Bungo, tanong po ako, meron po bang bayad pag na-picture daw sa KMJS? Sometimes wala. Pagka nalaman ng mga producer niya na willing ka, wala. Pero pwede ka mag-demand daw ng bayad eh. Pwede daw, lalo na kung gustong-gustong i-feature yung story mo. May budget yan eh, yung mga researcher. May budget sila eh. Pagka gustong i-feature. Pero kadalasan, syempre, nadadaan dun sa matitibi ka, di ba? Syempre, hindi na naghihingi ng bayad yon, di ba? Pero pwede ka daw mag-demand. Di ba? Anyway, shoutout next, si Sir Makinanam. From Carmen, North Cotabato, si Sir. Layo na naabot ko ah. Sir Emer Crisostomo. Sabi ganon, mahinang klaseng aswang, puro kalmot lang. Oo nga no, pwede naman, pwede namang kagatin eh. Di ba? Sabi ni Happy Lang Channel, habang tumatagal at pinahaba pa nitong si Pio Bobona ay lalong nakikitang mahinang umintindi itong taong ito. Hindi siya pinalaki bilang Bona Kid. Ang hinang umintindi. Pag sinabi mong tambay yon ay ang literal na tambay dahil sila ay pakalat-kalat lang sa daan at walang ginagawa at literal na basura talaga sila. Kung tambay ang branding mo at iba ang pakahulugan mo, may puntos ka doon. Pero ang mali kasi sa'yo, pinipilit mo na maging ganun din ang paniniwala ng taong kumukontra sa'yo. Tama naman kasi yung kanyang sinabi at talagang matalino siya na hindi kagaya mo na bukod sa bobo ka na kupal ka pa. Grabe naman. Hello, Sir Joban Gamiao. Sir Philip Estrada Carl. Shout out, sir. Ma'am Mirna Ubaldo, hello. Lagi daw nanonood. Si Sir Nardo Tamisen. Sabi ni Sir Nick Garcia, pwede pa-react nito. Salamat. Ano ito? Tingnan natin. Ito yung pinutulan ng kamay, sir. Naaano ako dito eh. Nare-red flag ako ng YouTube dyan eh. Na-try ko na to. Ikaw rin yata nag-request sa akin before. Tama ba? Tinry ko yan. Nag-yellow yung ano ko. Basta gawa natin ng paraan yung pinutulan ang kamay. Kasi pag gabi kasi, paranormal kasi ang content ko sa gabi. Siguro isingit ko ng hapon. Sige, tingnan natin Sige, one of these days. Sir Jeffrey D. Guzman, hello. Angelica Canino. Ma'am Ems Cristobal. Sir Ryan Geradela. Naano ko na to. Na shoutout ko na. So, main content tayo mga kababayan. So, ano ba yun? Ito ay sa KMJS. I think lumang to ng KMJS. Ito ay, ang topic nito, parang katulad nung nakaraan, yung patay himalang na buhay daw. Tingnan nga natin, ano ba ito? Si Hesukristo namatay at muling nabuhay. Pero siya'y Panginoon, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang tao, may ganun bang kakayahan? Narito ang kwento ng ilang mga tumawid na diumano sa kabilang buhay, Ayos, pero muling nagbalik. Tumawid, ang pagtawid. Aminadong nabubuhay dati sa kasalanan ang ngayoy 69 anyos na si Mario. Bukod sa lulong sa bisyo, madalas din daw siyang nambababae. Ang buhay ko kasi, nung araw, mahal ako ng mga babae kaya marami akong... Ayos Puro din ako sa inom. Pagka namin nagiinuman, di inuman. Hanggat hindi bumubuo na lahat yung mga kasama ko,
Hindi ako tumitigil. Pero isang misteryosong pangyayari ang tuluyan daw nagpabago sa kanya. Hindi ka na mainggit. Hindi ko na yan. Taong 2008, Ito ba yung ano? Ito ba yung nagpatulfo? Ito yung nagre-reanak na yan na yung kinapkapan sa pure gold then nagpa-areglo din. Siya yun ano? siya sa puso. Matapos mag 50-50 sa ospital, siya'y nakomatose. Pinanghihinaan na raw ng loob noon ang kanyang pamilya dahil sa critical niyang lagay. Lalo pat si Mario, 7 araw na noong walang malay. Nung mga sandaling yun pala, tandang-tanda ni Mario. Natagpuan niya ang kanyang sarili na naglalakad sa isang payapa at maliwanag na lugar. So ito na yung sinasabi mong ano, namatay ka? Comatose ka nito eh. Hindi mo pwedeng sabihin namatay ka, pero tingnan natin may declaration ba ang ano, ang doktor? Hinera kami. Hindi ko alam kung saan pumunta. Lahat kami naglalakad, babae, lalaki. Tapos yung buong paligid, nakita ko na maganda yung paligid. May ano eh. May jeep pala doon sa pinuntahan ni Manong eh. Tinan mo ha. May jeep eh. Tinan nyo dito ha. Tapos yung buong paligid, May jeep. Sumakay kayo ng jeep, Manong. nakita ko na maganda yung paligid. Maputi, malamig. Basta maganda yung lugar. Sa kanyang paglalakbay, di umano, may lumapit sa kanyang lalaking nakaputi. Kung pangunan siguro yun. Dahil kasi may balbas, may bigote, hanggang dito ang buhok, saka maganda yung kanyang mata. So iniisip ko agad, nakita ko ang Panginoon. Diba? Ito ay patunay na ito ay nananaginip ka lamang. Kasi yung depiction mo ng Jesus Christ dyan, ay yung typical na Jesus Christ na alam natin na nasa painting at nasa mga kalendaryo. Wala naman nakakaalam ng mukha ni Jesus Christ eh. So inassume niya, no, may nakita siyang ganon na siguro kasi kargado isip natin kung ano talagang ang itsura ni Jesus Christ eh. Yung long hair, may balbas, di ba? Kaya yan. Tinuro pa ako no? Ikaw, sabi niya. Bumalik ka at maraming ka pang gagawin. Makalipas ang halos 10 araw na pagiging gulay sa ospital, si Mario milagrong nagising. Bagamat himalang maituturing ng kanyang pamilya na muli siyang bumangon, ang ikinagulat talaga ng lahat, pati na raw ng kanyang mga doktor, nung nawala na rin ng tuluyan ang bara sa kanyang puso. Nangyayari yun, yung mga ganong senaryo. Now, nasa na yung doktor? Kailangan yung doktor yung mag-explain nun eh. Kasi kung manggagaling ang kwento doon sa naniniwala na yan ay himala, ay puro himala ang mapakinggan natin. Magising ako, katabi ko yung mga pamilya ko. Nakita ko na andyan sila sa paligid ko sa ospital. Ang nakikita ko sa sarili ko, yung bang natutuwa lang ako dahil buhay pa pala ako. Oo, himala yun. Hindi sino yun. Talagang himala yun, himala. Hindi eh, comatose ka eh. Nangyayari naman yun eh. Hindi siya himala. Sa bagay, subjective ang himala, di ba? I mean, ano ba ang pagkakaalam nyo sa himala? Magic? Kasi yun ang typical na alam natin sa himala eh. Magic eh. 'Di ba? Kasi marami tayong pwedeng i-consider na paghihimala na hindi involve ang magic. For example, no. May kapatid kang addict, 'di ba? Biglang nagbago. Hindi na siya nagshabu.
Pwede kasi i-consider na himala na yun eh. Meron kang meron kang kapitbahay na masungit na lagi nakasimangot pagka dumadating ka nakasimangot. Then one time nilapitan ka, binati ka, "Uy, kamusta ka na?" 'Di ba? Pwede kasi himala na yun para sa iyo eh. Not necessarily lang himala kasi hindi magic. So, kung gagamitin ko yung himalang hindi magic, baka pwede namang himala din talaga. Pero kung ang iisipin natin ng magic na kung isipin natin himala ay yung magic, nagde-defy ng science, medyo malabo yun. Kasi nga, nangyayari naman na, na comatose ka, ay magigising ka. Meron nga ilang taon na nakakaraan nagising eh. Yung na comatose eh. Nalaunan, tuluyan na siyang gumaling. Dahil naniniwala si Mario na ito ang kanyang pangalawang buhay, tinalikuran niya ang kanyang mga bisyo at pambababae. Siya'y nagbalik loob sa Diyos. Yan, yung mga babaero dyan, di ba? Mga babaero dyan, talikuran nyo na yan. Katunayan, araw-araw siyang nagsisimba. At naging mas malapit pa sa kanyang pamilya. Kung hindi ako nabuhay, marami pa akong mga anak na mapapabayaan. At saka marami pa akong mga tao na hindi ko matutulungan. Kasi ang nasa isip ko lagi, kung paano ko matutulungan ang aking kapwa. Kaya sa akin, pinasalamatan ko lahat sa Panginoon yan. Maganda naman yun. That's good. Ang iba namang nalagay sa bingit ng kamatayan. Naranasang humiwalay ang kaluluwa sa kanilang katawan. Hindi mo makukonsider kasing namatay ka ng ganun eh. Hanggat walang deklarasyon ng doktor eh. Hindi naman namatay yun. Na-comatose lang. Ano itong susunod na kwento? Dito sa Sorsogon City, isang hindi malilimutang karanasan ang pinagdaanan ng doktor na si Alan. Ito, doktor to. Yun. Baka may kumbaga, syempre doktor yan. Alam niya kung ano yung meaning ng namatay, di ba? Matapos ma-stroke noong 2006, Doktor na siya, na-stroke pa, no? comatose siya ng 3 araw. Comatose din eh. Dito na lamang nagkaroon daw ng tubig ang kanyang ulo o yung tinatawag na hydrocephalus. Cerebrospinal fluid ba yun? Dahil dito, kinailangan siyang isugod sa ospital. Pero habang nasa biyahe, nagka-cardiac respiratory arrest siya kung saan tumigil ang kanyang paghinga at huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Mahigit 30 minutos daw siyang sinubukang i-revive. Yun, dapat may deklarasyon ng ito, baka pwede pa to. Kahit critical na siya nung nakarating ng ospital, itinuloy pa rin ang kanyang CT scan. Hindi, buhay pa rin pa pala siya. Kasi, At habang siya'y sumasailalim dito, Una, I saw a body on a stretcher, may kumot siyang white. While I was looking, parang lumalayo akong ganon. I could see my face. Parang I was thinking in myself, ako yun na. I was saying to myself na, anong ginagawa ko dyan? Bakit ko nakikita yung katawan? pero may niyan. May nakaka-experience talaga niyan. Form ng, hindi ha, sa bagay hindi naman sleep paralysis to eh. Pero, parang may ganyan eh. Sa sleep paralysis naman, nangyayari din yan. Pero hindi siya sleep paralysis yung nangyayari kay Doc, di ba? Sleep paralysis. Floating. Merong ganyan eh. Sana makita natin, no?
Ayan, oh. Pwede kasing mangyari din through sleep paralysis yan eh. The sleep paralysis can sometimes include the sensation of floating, which often experienced as an out-of-body experience. This feeling of floating or levitation is one of the several types of hallucinations that can occur during sleep paralysis alongside sensations of a presence or an intruder. These hallucinations are vivid and can be quite frightening as they occur while the individual is aware but unable to move due to paralysis. Siguro no, yung time na yon, pwede kasing ano yun eh. Nag-sleep paralysis siya. Alam nyo ba nung in-MRI ako, 'di ba? Nagkasakit ako sa parang liver, sa liver ko. Nung in-MRI ako, nakatulog ako dun sa doon sa MRI. Ang tagal kasi noon. Tapos ang ingay-ingay pa, tapos lalagyan ka na headset doon makikinig ka doon sa headset. Nakatulog ako minsan. Na-sleep paralysis din ako. Nung time na yon. Kasi naka-confine ako doon eh. Tapos biglang gigisingin ako nung nasa operator dahil gumalaw daw ako. Bawal kasi gumalaw doon eh kundi uulit ka pag ini-MRI ka. 'Di ba? Yun, na-share ko lang yun kasi na-experience ko yung sleep paralysis nung time na nag-MRI ako. I don't know dito, sa bagay, siguro mas maipapaliwanag niya ng maigi dahil doktor siya, no? Alam niya yung nangyayari. Pero hindi pa rin natin aalisin ang confirmation bias. Kasi wala namang death na nangyayari, hindi naman siya diniklara na na clinically dead eh. Ko. Tila humiwalay raw ang kaluluwa ni Alan sa kanyang katawang lupa. Ang ganitong pangyayari, tinatawag na out-of-body experience. Diba? Yan din yung signs ng ng sleep paralysis din eh. Ayan which often experiences an out-of-body experience. Pwede yan sa sleep paralysis. Nagagalit na kayo sa akin, paano ko kontra no? Hindi, sometimes kasi kailangan natin hanapan ng sa science eh. 'Di ba? I really cannot identify what it was, but human as we are, we have an idea. Most probably it was my spirit. Pagkatapos ng kanyang CT scan, tila nag 50-50 raw si Alan. Kaya napagdesisyon na ng mga doktor na operahan siya sa ulo. Yung procedure was ventriculoperitoneal shunt. So a tube was placed inside Alam niya, no? my brain, passed through my scalp, to my skin underneath, Para until ma-relieve yung pressure. my abdomen. Kaya labis-labis noon ang pag-aalala ng kanyang pamilya. I cried out. Tumigaw talaga ako, Lord, ay ko, wag mo na ngayon. We still need Him. So, yun yung outcry ko kay God. Hindi ko siya... Mga nakakarinig ako ng mga ganyan, yung mga stroke, napapadayet ako eh. Lakas ko kayang kumain ngayon. Tumataba na nga yata ako eh. Di ba? Napapadayet tuloy ako. Katakot eh. Alam mo, nung Sir Lance na mapag-usapan lang, RIP Sir Lance Nung yung may nangyari kay Sir Lance, di ba? Alam naman natin, yung mga nakakaalam, si Sir Lance kasi, may chronic kidney disease. Si Sir Lance. Nagda-dialysis yun eh. Namamaga na yung paa nun. Siyempre, naikikwento sa akin ni Sir Lance kung paano siya naging pabaya sa pagkain. Si Sir Lance kasi mabait na tao yun eh. Ang gusto nun kasi lagi kaming kumakain. Laging, alam mo yun, yung ayaw niya yung tao na na yung parang hindi satisfied. Kailangan, oy, kumain kayo. Parang, yun, minsan, yun din ang masama kay Sir Lance kasi. Hindi, sorry Sir Lance matigas kasi ang ulo ni Sir Lance pagdating talaga sa pagkain. Yun ang, bilang tao si Sir, wala akong masabi, napakabait na tao. Pero talaga matigas ang ulo niya sa pagkain. Yung siya dati, yung sa kidney.
Nagdadialysis siya. Pag nakaramdam siya ng magandang pakiramdam, magsasamgyup yun. Sabi ko, ano muna tayo? Bawi muna tayo, Sir Lance, na ano. Wala syempre, tao lang tayo, no? Hindi natin ma-resist yung sarap ng pagkain. Simula noon, natakot talaga ako noon eh. Kinaya ko talagang hindi kumain ng masarap noon. Nung one time na nabalitaan ko na, yun nga, wala na si Sir Lance, di ba? Nakita ko kasi yung yung paghihirap niya habang nagdadialysis siya, nag-ano. Pero bilib ako doon sa taong yun. Kahit na nagdadialysis yun, nagtatrabaho pa rin. Malaki pa rin ang sweldo niya. Di ba? Hindi siya naging pabigat sa pamilya niya. Idol na idol ko yung taong yun. Na supposed to be yung kalagayan niya na yun, dapat nakatenga na lang siya eh. At hindi nagwo-work pa rin siya. Work from home. 'Di ba? Hindi siya naging palamunin hanggang huling ng buhay ni Sir Lance. Yun, na-share ko lang kasi doon ako nagkaroon ng takot ba na gusto ko, kailangan ko ng alagaan yung pagkain ko. To be fair naman ako, hindi naman ako nagsusoft drinks. Tubig na lang. Dati ako, yan ang number 1 na anuhin nyo, yung soft drinks eh. Isa sa mga lason yan, soft drinks. Yung soft drinks talaga na yan. Tapos may nagsabi sa akin, no, hindi naman daw masama na kumain ka ng kumain. Make sure yung kakainin mo ay magagamit mo. For example, no, marami kang kinain ngayon. Maglakad ka. Ubusin mo yung kinain mo. I mean, siguraduhin mo yung bawi mo dun sa kinain mo ay magagamit mo lahat yung nakain mo, yung energy na ipoproduce nun. Kasi pagka hindi mo nagamit yun, magiging taba yun eh. 'Di ba? Yun ang gawin mo. Marami ka nakain ngayon, maglakad ka. Mga 3 oras. 'Di ba? Tapos, puro tubig na lang, wag na mag-coke. Mga kababayan ko, wag na mag-coke. Isa yan sa lason talaga, Coke, soft drinks. 'Di ba? Or kahit anong mga inumin na may kulay, mga juice, kahit pa sabihin mong natural juice, yung in-squeeze na may sugar pa rin yun eh. Iba talaga pag tubig eh. Magtubig na lang kayo. Hindi masarap ang tubig, palamigin nyo. Wala ganun talaga eh. Lalo na yung mga nagkakaedad dyan. Diba? Lalo na yung sigarilyo, yung mga naninigarilyo dyan. Gumawa na kayo ng paraan para itigil nyo na yan. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko kayo tinatakot, Isa sa mga channel sa YouTube na kinatatakutan ko. Hindi ako natatakot sa mga horror channel eh. Alam mo ang kinakatakutan kong channel? Channel ni Doc Willie Ong. Pag nanood ka ng video ni Doc Willie Ong, syempre, mga signs na may problema na ang kidney mo. Tapos ang sasabihin ni Doc Willie Ong yung nararamdaman mo pa. Kaya simula nun in-unfollow ko talaga yun eh. Kasi napapraning ako pag nanood ako ng... Hindi, malaking tulong naman si Doc Willie Ong, no? Pag yung mga health tips. Pero pag yung mga video niya na sign pag may problema ka sa puso or may mga signs pag may problema ka sa atay, sa di ba? Wala lang. Doon ako takot eh. Yun ang pinaka-horror na channel sa akin. Sinusuko muna sa iyo, Panginoon. Kung may gagawin ka pa sa buhay na asawa ko, then allow him to live. Matapos ang maselang operasyon, hindi agad nagkamalay si Alan. Subalit makalipas ang 4 na oras, ikinagulat na lang ng lahat nung si Alan muling nagkamalay. I was really very happy. Wala sa mind ko ni isang duda that he will really recover. Pero hindi siya patay na nabuhay, di ba? Hindi naman siya dineclare na na clinically dead eh. Bumababa yung tinatawag na signal ng physical body
doon pa lang tumataas yung signal ng tinatag na spiritual body. Kaya nagkakaroon ng pagkakataon ng spiritual body ng tinatag na comatose person na lumabas mismo sa kanyang katawan. Kadalasan nga, nagugulat pa siya. Nakikita niya, uy, ba't naririto ako sa labas? Samantalang itong isang bahagi ko na totoo kong katawan, nandun at nakahiga. Matapos ang ilang buwan ng pagpapagaling, lalo siyang napalapit sa Panginoon. Heavenly Father, we praise and thank you. Ngayon, Kadalasan yan, nagiging servant of God pagka nakasurvive ng mga ganyan. 'Di ba? Alam mo sa buhay kasi natin, 'di ba? Marami tayong nagagawang kasalanan din na isa yan sa way ng Diyos para tapikin ka Sasabihin sa'yo ng Diyos, uy, gago. Sumusobra ka na yata Gusto mo makatikim sa akin. 'Di ba? Isa yan sa mga gagawin talaga sa'yo ng Diyos para mapabalik ka. Hindi naman ini-expect siguro ng Diyos na maging pastor ka, no? Pero yung magbago ka man lang dun sa mga ginawa mong hindi maganda dati. 'Di ba? Lahat naman tayo nagkaroon ng masamang gawain Wala namang taong perpekto. 'Di ba? Ako, madami din akong kagaguhan na ginawa sa buhay ko. 'Di ba? Pero darating kasi ang time na sasabihin mo sa sarili mo, enough na to? Medyo baguhin na natin direksyon ng buhay natin. Katulong mo yung Diyos doon May ibibigay siya sa'yo na pagsubok na pag nalampasan mo yon, doon mo may intindihan yung kahalagahan ng pagbabago. Na parang pag hindi ka nagbago, alam mo na yung kahahantungan mo, di ba? hindi lang siya doktor, pastor na rin. To a special person and say, thank you. Mas masasabi ko ngayon na talagang buhay ang Diyos. I know God is alive. But it was another thing to experience the very presence of God. I did not see Him face to face. Hindi pa ako nabigyan ng pagkakataon na gano'n. But I know God gave me this time. God gave me you. Ngunit kung siyensya ang tatanungin, ang pambihirang mga karanasan ni na Mario at Alan, wala raw eksplanasyon o basehan. Ang isang tao Hindi, kasi yun. Totoo yun, di ba? Wala naman talagang basihan yun. Ayon sa science. Kaya nga yung for me, no, pagka spiritual ang pinag-uusapan, subjective na yan Katulad nung sinabi ko kanina, di ba, yung himala. Depende na yung himala kung paano mo tatanggapin sa sarili mo yan Kahit na hindi magic yung nangyari. Pwede na rin himala talaga di ba? kasi Katulad ni Doc, 'di ba? Pwede mong sabihin himala 'yun yung bigla siya naging pastor na sa karakter niya before parang malabong mangyari 'yun, 'di ba? comatose, malubha talaga yung pagkakasakit. Karaniwan din maraming gamot na binibigay kasi lahat ng tsansa binibigay namin para sila'y mag-recover. Hanggat merong mga parte ng utak na nabubuhay pa at may activity, kahit comatose yung isang tao, maaring mag-work pa yung brain functions niya. At pwedeng-pwede rin siyang managinip at pwedeng-pwede rin siyang mag-hallucinate. Wala namang sinasabi ang simbahan na hindi miracle. Hindi rin niya sinasabing huwag tayong maniwala dyan. Wala rin siyang sinasabing dapat tayong maniwala dyan. Kasi para sa ating sa mga Katoliko, ang basis ng buhay na walang hanggan ay hindi yung near-death experiences, kundi ang muling pagkabuhay ni Jesus. The resurrection of Jesus is the basic Ang foundation. weirdo nito, no, wala namang namatay dun sa mga subject nila. 'Di ba? Puro mga lang yung na-comatose. Of our belief in the afterlife. Sabi nga nila, kung oras mo na talaga. Oo. Totoo 'yan, biblically speaking Biblically speaking, lahat talaga ng may oras talaga. May nakatakda talaga. Kung ano man 'yon, kung kailan man 'yon, hindi natin alam 'yun 'Di ba? Pero alam niya, speaking of nabanggit yung afterlife, no. Bago kasi namatay si Sir Lance nun, may kwento ko lang.
nag-uusap na kami niya ng ano na months months before siya mamatay, no. May sinabi, nakwento ko na to before may sinabi siya sa akin parang password Word yun. Nasabi niya sa akin ganon, halimbawa kung ako'y kukontakin nyo na, gago, gago, anong pinagsasabi mo? Pag daw namin siya kukontakin na, ito yung word na kailangan marinig nyo. Diba? Kasi may napag-usapan din kami before na ganun din yung sinabi sa akin nung isang kakilala ko, ganun. Parang napasama din lang. Siya rin, gumawa din siya ng password ng sa kanya Now, kung kailan mangyari yan, kung luluubin, di ba? Hindi, at saka nasa pagpapasya yun ng mga naiwan ni Sir Lance kung Kaya wag nang hintayin pang bigyan tayo ng pangalawang pagkakataon para mamuhay ng tuwid at mapalapit sa Diyos. Para kapag dumating na ang takdang oras, wala tayong panghihinayangan. Anyway, yan lang po muna yung yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.